ginusto ko na lang mga kababayan na umalis na lang ako sa team. Kaya ginawa ko itong video para ma-confirm nyo nga totoo talaga. So nandito pa rin ako ngayon mga kababayan sa aking higaan. So ulan kasi mga kababayan, hindi ako umalis. So umalis sana ako kanina kasi lang po ay madaling araw pa ay umulan na. So hindi na po ako napaalis. So ang ginawa ko mga kababayan ay nanonood na lang po ako ng vlog po. So pinanood ko yung vlog ni Sir Paul, yung nandito siya, dumalaw sila dito sa amin. So yun ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. At nung nagpunta sila dito sa amin mga kababayan, so yun ang pinag-usapan namin. Pero sa hindi pa sila nandoon pa si Sir Paul sa Manila mga kababayan, ay nakapag-desisyon na po ako. Linggo ko na yun pinag-isipan nga umalis na lang po ako sa team. So pagdating ni Sir Paul dito, so masaya ako dahil po ay face to face kami nga nag-uusap. Gusto ko kasing ganyan mga kababayan nga mag-usap ng personal, hindi yung chat lang, hindi yung tawag lang. So ang gusto ko mga kababayan ay mata sa mata na mag-usap. So yun, nakita niyo naman siguro mga kababayan ang pinag-usapan namin, pinagtatalunan namin ng PB team ng Davao. So sabi ni Sir Paul nga hindi niya maasahan nga ganyan ang mangyari. So siya ay happy, excited nga makapunta siya dito sa akin para makumusta. Pero hindi niya inasahan nga pagdating niya dito sa akin. So yun lang ang sinabi ko sa kanya. Sobrang sakit po sa kanyang part mga kababayan, dahil po ay excited siya nga pumunta dito sa bundok para makausap ako, makumusta. Pero pagdating niya dito, yan lang po ang bunga ng kanyang pagod na pagpunta dito. Pag nasaktan man kayo mga kababayan, hingi lang po ako ng sorry sa inyo. Dahil po ay nasabi ko yan sa kanila kasi po ay nararamdaman nga yun talaga mas tinutulungan pa po ni Sir Paul sila Peter Paul at Madam Yola kaysa akin.
meron naman po mga dahilan kung bakit daw ayaw nila akong magpasama minsan kasi nandito ako sa bukid. Opo mga kababayan, totoo naman po. Nga, minsan kapag mag-chat sila sa akin, so ako magsabi sa kanila nga, sorry, hindi ako magpasama dahil meron pa akong ginagawa dito sa bundok. Pero hindi yon ang aming pinagtatalunan, no? Hindi yon ang aking dahilan bakit po ako umalis, no? Diba, nakikita ninyo doon mga kababayan, at nagsabi pa ako sa kanila, no? Dahil po siguro ako ay isang katutubo lang, kaya po ay mababa lang po ang pagtingin nila sa akin. So ganun lang siguro talaga ang buhay mga kababayan. Ang lahat ay maglaho. Ngayon, masaya tayo ngayon. Hindi natin alam bukas, malungkot naman po tayo. Ngayon, bata pa tayo ngayon. Dumating ang panahon nga matanda na tayo. So, gusto ko lang pong sagutin yung mga tanong niyo mga kababayan nga nagpaalam na po ako kay Sir Paul na aalis na po ako sa team. Masakit man sa damdamin ang aking mga desisyon, pero lalo po ako masasaktan mga kababayan kapag lagi kaming magkasama, kapag sumama pa rin ako sa kanila. Sana po. So, ginusto ko na lang mga kababayan na umalis na lang ang team. Para mananahimik na lang ako. At saka alam ko po nga nasasaktan din kayo sa aking mga desisyon. Maraming nagko-comment doon nga prank lang, pero ito na siguro mga kababayan ang totoo. Kaya ginawa ko itong video para ma-confirm nyo nga totoo talaga ang nangyari. Alam ko po ay masakit para sa ating PB Team ng Davao. Lalo na sa inyo, mga subscriber namin. Alam ko pong masakit pero masabi ko sa inyo mga kababayan na tanggapin na lang natin sa buong puso na ganito na talaga ang mangyari. At sana po mga kababayan ay nakikiusap po ako sa inyo nga kinakailangan ko yung suportan nyo sa akin kahit nagkahiwalay na kami sa team. Sana po ay lagi kayong nandyan
magasubaybay sa aking YouTube para po ay may pagtaguyod ko po ang aking magulang at yung mga kapatid ko at pamangkin. Wala kasi akong ibang maasahan mga kababayan. Nakiusap po ako sa inyo nga tulungan niyo ako kahit nagkahiwalay kami sa team. Marami kasi akong nabasahan doon mga kababayan sa mga comment nga ayaw na sila sa akin. Sana po ay nakikiusap po ako sa inyo mga kababayan nga kinakailangan ko yung tulong niyo. Ganun lang talaga yung buhay mga kababayan. Hindi natin ma-perfect yung sarili natin. Kahit ano ang gagawin ko mga kababayan nga bawiin ko yung aking sinasabi kay Sir Paul. Pero nag-aapaw pa rin. Nangingibabaw pa rin mga kababayan ang desisyon ko nga aalis ako sa team. Kaya ay sorry ha. Sorry po. Sorry kay Sir Paul. Alam kong sobra kang nasaktan sa aking mga desisyon. Dahil po ay nabago yung aking pamumuhay. Nakabili ako sa aking gustong bilihin dahil sa iyo. Nakabili ako ng mga gamit ko nung una. Hindi ako nakasuot ng sapatos nga tag 1,000, tag 2,000. So ang nasuot ko lang na sapatos nung una ay tag 300, tag 200. Pero simula nga dumating si Sir Paul, hindi lang tag 1,000 yung sapatos nga na sinuot ko. So naalala ko yung dinala niya ako doon sa Davao, doon sa mall. Binilihan niya ako ng sapatos, tag 7,000. So yun ang una-una kong experience nga nakasuot ng sapatos nga mahal. Hindi ko yan makakalimutan. Ang lahat nga nagawa mo sa akin nga maayos, hindi ko yan makakalimutan. Gusto ko lang pong mag-isa. Yun lang po ang gusto ko. Gusto lang akong mag-isa. Sana po ay matanggap niyo ang aking desisyon. Maraming nagsasabi sa akin mga kababayan nga magsisisi ako sa huli. Pero buo na kasi yung puso at isip ko mga kababayan.
nga ayoko na sa team. Mas gugustuhin ko na lang nga mag-isa. Mas gugustuhin ko na lang nga maghapon, mabilad ang araw, kaysa sumama pa ako sa team. Sorry po. Sorry po sa inyong lahat. Lalo na po kay Sir Paul. Sorry po, Sir Paul. Sorry po sa nagawa kong mga desisyon ngayon. Sana po ay maunawaan mo ako nga ganito na talaga ang aking desisyon. Payo ko lang po sa scholar ng Pugong Biyahero nga focus lang kayo sa inyong pag-aaral. Kapag meron man kaming hindi nagkaunawaan ng PB team, huwag kayong salis. Huwag kayong sumali sa usapan nga ganito. Focus kayo sa inyong pag-aaral. Ako ay nagdadasal po sa inyo nga makatapos kayo sa inyong pag-aaral para matupad nyo ang inyong mga pangarap, para po makatulong kayo sa inyong mga magulang. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ayos lang po ako. Gusto lang po akong mapag-isa. Gusto lang po akong mag-isa. Kailangan nga makapokus kayo sa inyong pag-eskwela. Padayon ko ta kaniyang pag-eskwela. Nanginaot ang kaangkon niyo kakadaugan, lalo na si Kaniulangon, si Maylin, si Ninita, si Erna, si Neri, Kaniulangon, si Kanan Badiday, si Kanan Irene, si Russell. Fokus ka ta kaniyang pag-eskwela. Nakatahaan lesson ka kaimtang ta ginikanan ta. Paring kamot ko kag eskwela para pakatabang ko ta kaniyang ginikanan. Pakatabang ko ta una-una nagkatabangan niyo kaniyang sarili. Sunod kaginikanan niyo kag katabangan. Para nga bisan mingawan ko to ginikanan niyo, yampo niyo ro sikat manama na kawara pa kamingaw, so para pakapokus ko to kaniyang pag-eskwela. Payo ko yan sa eskalar ng Pugong Biyahero, mga kababayan, na pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. So, ngayon po mga kababayan ay magpapaalam na po ako sa inyo. No? At bago ako magpapaalam po mga kababayan, hinihingi ko po ang mabuti ninyong puso. Yung mga subscriber namin, na sana po ay kahit magkaiwalay-walay kami ay sana wag niyo kakalimutan. Sana ay wag niyo akong kalimutan. At kay Sir Paul, sorry po sa mga desisyon ko. Ito na talaga yung aking desisyon.
at hindi na talaga ito magbabago. Sorry po talaga. Sana po ay happy kayo ng magkasamang tatlo. Kahit wala na ako sa inyo, kahit alam ko naman kahit wala ako, kahit magpunta kayo doon sa bukid, kasi ang mga katutubo po ay mababait naman po. At hindi na po lahat katutubo nga hindi makaintindi ng Bisaya. Dahil po ang mga bukid, meron ng mga paaralan. So matuto na po sila magbisaya. Andyan naman po si Peter Paul. Andyan naman po si Madam Yola, na laging karamay ni Sir Paul. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang nagasubaybay sa aking YouTube. Sana po ay lagi kayo nandyan kahit nagkaiwalay-walay kami. Sana ay pagpatuloy nyo pa rin ang inyong pagsuporta sa amin. Kahit nga ako ay nagpapaalam po sa team.